Alright, so magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Okay, so kanina ho, nagsampa si Manix Dalipe ng demanda sa ano, dito. Siyempre sa korte, kinasuhan niya etong Manila Times. Yan, kinasuhan niya ng cyber libel. Kasi nga naman, 'di ba nagkaroon ng inilabas na na nag-leak document daw 'yon ng alyansa. Yan, pinabulaanan na nga po na yan ay leak, na yung leak document na yan ay fake. Paano po ba naging fake yan? Ito yung binalita ng ang nakuha ko rin pong kopya, yung medyo patagilid yung kuha eh. Balita yan ng Manila Times. So syempre, alam mo na pagka tawag dito, Manila Times, like yung mga Manila Bulletin, di ba? Yung mga katulad nila yung nagbabalita, marami ho talaga magbabasa, magkaka-interest. Hindi yan tabloid eh. Ngayon, pagkakalkal ko kanina, dito po ako nagulat. Kasi nga, sabi nga sa inyo, nakuha ko hong kopya, puro ganito dati. Nung una paglabas pa lang nito, meron agad akong kopya niyan. May kopya agad ako niyan. Ang hinahanap ko, makakuha ako ng patayo yung maayos. Wala talaga. Kaya nga nagtaka ako rito. Bakit etong DDS po na si Hugalbot, yan si EB Hugalbot. Alam ko nasa Cebu to eh. Meron siyang kopya ng patayo na maayos. 'Di ba? So, ibig sabihin, sa inyong kampo nang galing to. Ngayon, ito ho yung nilalaman yan eh. Midterm final campaign, sprint action. Again, ang akin dito, sana hindi lamang po itong Manila Times ang dinimanda ni Manix Dalipe. Sana po, idemanda nyo rin itong mga DDS. Kasi sila yung mga nagkalat nito eh. Sabi nga ho ni TLMs kanina, di ba? Kayo dapat maging mapanuri. Kasi kung ang isi-share ninyo ay fake news, magiging source ka din ng fake news. Di ba? Eto nga, sila yung may kopya ng ganitong malinis. Taga-media nga ang kopya, yung palihis lang, yung mukhang nilapag sa lamesa at pinicturan. Di ba? So, tingnan nyo, nakalagay kasi rito sa horos-horos nila eh. Nagkaroon daw ho kasi ng meeting ang Lakas CMD noong Tuesday, April 22. Sabi diyan, Oplan Horus as the leader of the Alyansa. So leader daw po ng Alyansa, sino? Siyempre yung signatory. 'Di ba? Si Manix Dalipe. So diyan ginawa nilang kwento as the leader daw ng Alyansa. PBBM, as a leader of Alyansa para sa Bagong Pilipinas, PBBM continues to be attacked and smeared by Duterte's evil forces. His kindness and tolerance should not be exploited by the opponents, and his reign shall defend by every beneficiary of the Alyansa. So sabi rito, si PBBM raw patuloy na aatakihin, sisiraan ng mga demonyong kampo ni Duterte. O demonyo sa kampo ni Duterte, mga masasama. Yung kanyang kabutihan, tsaka yung ano bang tolerance sa Tagalog? Alam ko, hindi ko matagalog yung tolerance eh. Hindi raw dapat hayaan na abusuhin ng mga kalaban, ng mga katunggali. At yung kanyang panunungkulan ay dapat na ipagtanggol naman ng mga nakikinhabang dito o ng mga kaalyado. Okay, according to the President's instructions, Lakas CMD will continue to advance the Oplan Horus as a staunch ally to maintain the Alyansa's advantage post-midterm election. So, ang utos daw po o instruction daw ng Pangulo natin, etong si Lakas CMD ang mag-spearhead ng Oplan Horus. So may kasalanan na rito, dito sa Oplan Horus, ang presidente ng Pilipinas at si Martin Romualdez through the Lakas CMD political party. Now, sabi rito, what we have accomplished 1 year after the Oplan Horus formulated, wow, the Alliance has made encouraging progress
We have greatly weakened Duterte's evil force, according to the Oplan Horus. With the optimistic midterm election situation, we are confident that Dutz will not be able to challenge the PBBM's leadership. Tama ba to? Formal na communication ito? Maglalagay ka ng Dutz? Palagay ko, DDS nga talagang gumawa. Ito yung mga undergraduate ng elementary school. Malamang sila ho gumawa nito. Will not be able to challenge the PBBM's leadership before 2028. We have accomplished, and then we have accomplished, tapos sa karugtong na rito, how to defend. Ano ba talaga? You're supposed to put the accomplishments, right? Tapos ang nakalagay dyan, how to defend. Siraulo talaga gumawa nito eh. Set up a core campaign team to include SP Martin. Senate President Martin. What? Senate President na si Martin Romualdez? Tsaka dito pa, may napansin din ako rito sa una. Sana yun? Yung may defend, shall defend by, bakit and his reign shall defend, di ba dapat, pwede itong shall be defended by, di ba, hindi shall defend by, may problema to sa proofreading, tapos dito na lang, we have accomplished, tapos how to defend, kinapi-copy paste ito na, gagi, ito lagay natin para hindi masyado marami, copy paste mo na lang, nagduktong mo dyan. Hindi nila natanggal ito. Now sabi, align with more parties, ensure the centrality of PFP, while aligned with Lakas and UP Nationalist and NPC. Endorse VIP candidates, Tulfo, Lacson, Manny Pacquiao, Bong Revilla, Senator Lito Lapid, and Mayor Abby Bina, etc. VIP candidates. So kapag sinabi mong VIP candidates, meron lang pong bilang yan. May takdang bilang kung sino-sino sila. Di ba? Ibig ko sabihin, you're not supposed to put etc. Kasi if you put etc., marami pa yan. Hindi sana sinabi na lang na all senatorial candidates of the Alyansa. Di ba? Langhiya. Raise campaign funds. Kong Saldico prepared 8 billion budget to cover rallies and logistics, as well as cash and propaganda fees. Used policy tools like exemption of rice tariffs and improvement of uniform personnel's remuneration packages, information campaign, reactive social network established during 2022 national election. And absorb more influencers. Okay. How to defend, ha? And then how to attack. ICC arrest. Ano ba yan? Teka. Palitan natin. Ito. ICC arrest plan. PNP, PIDEA, HRC. Congress work with... Bakit may ED? Ibig sabihin, past tense, ganon. If future yung tinutukoy dito, how to attack right? Ibig sabihin, paano kayo atake? So, mangyayari pa lang yung gagawin nyo. Bakit dito nangyari na, naka-atake na? Work na ang nakalagay. With Senator Trillanes for ICC investigation to obtain arrest warrant for Duterte and successfully arrested and transferred him. Naka-past tense na talaga. Di ba? Past tense ba yan? Ano man tapos past, ganun. How to attack pa lang. Buisit tong mga to. Domestic investigation. The House, DOJ, NBI, COA, AMLAC, ongoing investigation on drug war and confidential fund cases. Wala naman tayong confidential fund cases, Di ba? Walang mga kaso. Number 3, launch impeachment. Excuse me. The House launched and passed the impeachment complaint against Sara in the support of soft budget.
AX, AKAP, TUPAD. Weekend, the Dutch Alliance, how to attack, past tense agad. Ay, nako. Ibig sabihin po na number 4, pinahina. Di ba dapat doon pahinain ang Alyansa Duterte? Tapos Dutch pa nakalagay. The action plan against Quiboloy and his KOJC is completed. Ito report natin, alam nyo, ito pong nakalagay, ito pong 1 to 5 na ito. I think you agree with me. Ito po dapat, hindi how to attack. Ito po yung dapat na nakalagay dito, what we have accomplished. Am I correct? Di ba? Dapat po yun ang nakalagay doon. Kahit ChatGPT gamitin, mali pa rin to eh. Mali eh. Yun pong part na yun, dapat ang nakalagay rito sa we have accomplished. Di ba? Yung how to defend, hindi yan dapat nandyan. Bubu. Itong mga to, halatang. Sabi ko sa inyo, mga undergraduate po ng elementary ang mga to eh. Counter disinformation, fight back Duterte and KOJC by information campaign on drug war, smuggling and private military. Okay, and then following strategies and moves, speed up impeachment on Senate, using FLR to win Senate votes through SPGs, pull down booming ratings of Dutch candidates due to Duterte's arrest, PNP, anong PEDA, PDEA, HRC, Congress to work with ICC for investigation and arrest warrant for Bongo and De La Rosa, BG talaga. Carry forward domestic investigation, the House. Ito ho yung dapat, how to attack. Ito yung dapat na how to attack. Ay nako, the DOJ investigates, disqualify key candidates, file drug and murder cases against Duterte, Pulong, Bongo, and De La Rosa. Si De La Rosa na isulat ng mahaba. Si Bongo kakapiranggot lang. 5 letra lang. In local courts, disqualified them in COMELEC. Ala, pag nasampahan ng kaso, hindi po ito ground for disqualification. Kahit na capital offense pa yun, ikinaso sa kanila, hindi ho sila pwedeng ma-disqualify ng ganun-ganun lang. Dapat, may desisyon na ng korte with finality. And then fund Carlo Nograles in his campaign. Counter disinformation, shutdown Dutch fake news, fake accounts, and then freeze Dutch assets. Langiya. And then si Dalipe, Executive Vice President, lakas si MD. Hindi nyo pa nilagay si Martin Romualdez. Ay nako, ang tatanga nila, no? Oy, hindi ganyan magtrabaho ang mga pinagawa sa Recto. Charo, shout out sa inyo, hindi ganyan. Maayos-ayos po yung mga yun. Yung mga taga-Recto nakakagawa nga ng thesis. Ng mga term paper. Mekos-mekos na fake news ito po, tragis na yan. Di ba? Madidemanda talaga kayo. Halatang halata eh. Di ba? Hindi na kailangan ng witnesses. Ito na lang, yung material itself. Nagpapakita na talaga na bukod doon sa question tungkol sa credibility, yung intention ng gumawa nito, malinaw na malinaw, kitang-kita na. Diba? So ito nga yung mga napuna dyan, mga red flag dyan. Yung logo. Diba? Alam nyo, ito, puntahan natin muna. Tignan nyo yung logo nakaganyan. Tatabingi. Ay nako. Nakikita ko yung mga ibang communication ng bagong alyansa. Hindi po ganyan ang klase ng logo nila. Ibig sabihin yung halatang-halatang ipinaste lang. Pag sila nag-print kasama sa papel yun, letterhead yan eh, naka-print na. Ibig sabihin na una pa yung naka-print na yung letterhead. Para susubo sa computer yon, magpiprint yon. Langya. Pero ito yung mga red flags yan eh. Ito nga, shall defend. The Opland Horus formulated. 1 year after the Opland Horus formulated. Oh my God, the alliance is made, and then
set up a core campaign to include SP Martin. Hindi po Senate President si Martin Romualdez. Si Martin po ay House Speaker. Diba? Si TPL3 yung gumawa nito eh. Si The Political Labandera. Tapos eto pa. Sabi niya si Kimbo ang OIC ng House Appropriation Committee. Tama, hindi na po si Saldico. Wala na pong kapangyarihan si Saldico. 'Di ba nagbitiw nga siya sa sa pagiging House Appropriation Committee chairman. Wala na siyang control diyan. Tapos sinasabi nila nag-prepare daw ng 8 bilyong kondo. Para sa mga rallies, logistics, and then cash at gagamitin sa mga propaganda. So doon pa lang kitang-kita na yung mga mali eh. Ito pa. Sabi niya, what is FLR? 'Di ba? Hindi ko rin alam yung FLR eh. Ano yan? Francis Leo Ramos? To win Senate votes through SP Cheese. Sino yun? FL Robin Padilla? Sino FLR yan? Di ba? Sino yan? Bintik na yan. May bagong member ng Senate. May initial na FLR. Di ba? So si Senate President Cheese and SP Cheese. And then eto pa. Fund Carlo Nograles in his campaign. Bakit po pondohan, di ba? Sabi nga niya, bakit po, hindi naman, si Carlo Nograles po ay hindi naman po kongresista. Di ba? Tapos sinasabi po, pondohan. Ito pa, freeze dudes assets. Be careful what you wish for. Tama. Baka mangyari ito. Kasalanan ng gumawa nitong katarantaduhan ng Oplan Horus Focus na to. Dapat lang ho talaga kayo ang mademanda rito. Ayan sa TPL3, yan yung kanyang mga napo na doon. Diba? At ito pa ho isang malala. Nag-react yan si Atty. Vic Rodriguez. Sabi rito, former Executive Secretary Vic Rodriguez sees himself being the target of his step-up black propaganda in the days leading up to the elections. Vic Rodriguez expects intensified black propaganda attacks. Hindi ka na nga pinapansin eh. Wala nang may interest na patulan pa to. Kahit anong sinasabi nito ni Rodriguez, Vic, hindi na pinapansin to. Unang-una, nonsense. Diba? Alam na natin na bitter yung, out of bitterness lang yung kanyang laban. Kung papansinin kasi namin si Atty. Vic, sisikat pa to, mamaya makahabol pa sa survey to eh. Hirap na nga yung False Asia tsaka yung Publicos na iangat yung mga tao nila. Di ba? Pati ba naman ito idadagdag pa na tipong nakakalimutan na ng dalawang survey company na yan. Oo nga, maliwanag isulat din. Oplan mo lang utak eh. Di ba? Pero papanggap naman si Atty. Vic. Nakakatawa naman yan. Some of the words do not follow standard grammar rules. Ill-formed, poorly literate ang gumawa niyan. Kaya nga po, attorney, sinasabi ko nga, yung gumawa niya na DBS, undergraduate po ng elementary. Kitang-kita eh. Ay, naku, si Atty. Vic namang naturing ang may pinag-aralan, walang iya sinakyan pa yung Oplan Horus nila. The good luck ngayon ang Manila Times. Again, for Manny Dalipe, Congressman, idamay nyo naman po yung mga vloggers na nagkalat niyan. Ako nakakuha ko ng kopya niyan sa pamamagitan po ng DDS vlogger, kina Joey. Wala akong interest sa i-content nung nakarang mga araw eh. Gusto kong makita yung magiging reaction nila Dalipe, ano yung gagawin nila, di ba? Ay nako. At ngayon, ito na nga, nag-react, nagsampa ng demanda. Kulang naman. Dapat isali nyo yung mga DDS vloggers na nagkalat niyan. Alright? Para masaya. Yan ang hinahanap nila eh.
O edi dapat ibigay ninyo sa kanila ang hanap na kanilang katawan, sakit ng ulo.